Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, doon sa kayfiyatul kira'ah, mabisang paraan ng pagbabasa inshallah. Sa kabilang dito, yung pumili ka ng aklat na interesado ka talaga dito. Tapos pagkatapos ito, kumuha ka muna ng overview nung aklat na yon, tingnan mo yung table of contents. Pwede mo nga minsan ginagawa ko pag may bago akong libro, lahat ng pahina nun, bubuklatin ko, ganyanin ko talaga yun. Mula umpisa hanggang dulo. May kita mo na yun. Tapos, lalo na pag maraming picture, malilibang ka talaga dun. Ito mga to, maraming picture to eh. Bawa ito. Pugot. Ano to eh? Tungkol to sa yung kultura sa Pilipinas na namumugot ng ulo. Hindi lang mga Muslim gumagawa nito. Mas madalas pa nga mga mga iba pang katutubo eh. Igurot, mga lumad sa Mindanao, lahat meron, namumugot sila. Puro picture to, dahil picture to eh. Maganda to libro natin. Yeah. Inano ko yan, inisa-isa ko yan mula mula umpisa hanggang dulo. Ito, ganda libro din to. Ito ba? Tungkol sa mga to, anting-anting. Nabanggit nga dito sina si Nardong Putik. Yan, nandito sila. Yan. Yan nga dito ko nalaman. Yun nga dito sa Pilipinas. Ngayon ko talaga naintindihan eh. May sarili tayong version ng Katoliko kung tutuusin eh. May sariling version yung mga Pilipino ng Katoliko. Baga, hinalo-halo nila dun yung mga katutubong paniniwala nila. Parang sa Mexico, Katoliko din ng Mexico eh. Pero marami silang piyesta. Hindi naman kumbaga ginagawa sa ibang bansa. So, ganun. So, ganun magbasa daw. Mamili ka ng libro. Tapos tingnan mo yung kabuuan niya. Inshallah. Laki naman ng baso mo. Ba't malamig na? Ha? Ba't malamig na, Choco? Malamig. Sumunod na mahalaga din sa pagsisimula sa pagbabasa, yung lugar. Baka hindi natakpan ng maayos yung thermos. Kasi sinasabay namin to pakuluan sa pag nagsasaing sa gabi. Falmakano muhimmun lilkari. So mahalaga din daw sa nagbabasa yung lugar. Yung lugar kung saan siya magbabasa. Bihaytu yakunu baidan anid dawda wal aswat al muz'ija allati tushtit intibahul qari wa tu'ikuhu anil istimrari fi qiraatihi. So marapat siyang humanap ng magandang lugar na malayo sa mga istorbo at ingay na kumbaga makakapinsala doon sa nagbabasa, na magpapahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Kaya nga sa mga library, tahimik talaga dapat sa library. Tahimik talaga sa mga library. Hindi pwedeng doon maingay o magpatugtog ka ng music o ano paman. So, tahimik dapat yung lugar. Ngayon, kung sa bahay nyo hindi tahimik, yung pagpipilian mo na lang talaga, humanap ka rin ng oras kung kailan magiging tahimik, inshallah. Pero depende rin sa tao eh. Merong mga tao naman na na nakaka-focus kahit maingay. May taong ganun may skill sila, nakaka-focus sila kahit na maingay. Tapos yung iba ginagawa nila, nag-headset sila. O gumamit ka ng earmuffs. Yung parang o ganito, earplug. Tiniyalagay ko sa tenga ko pag maligo ako para di pasukin ng tubig. Ito ganito rin yung pang swimming, pero ito, mas kumbaga sa lahat ng nagamit ko ito yung magandang magandang earplug. And
Wala kang halos marinig dito pagka sinaksak mo to sa tenga mo. So ito maganda ito. Na ano. Di ba kung Hasan sumasakit yung tenga mo? Bumili ka ng ganito, ano lang to, 20 pesos? Ano yung pediustad pag yung ano, yung lalangoy sa... Pwede din. Pwede din. Oh. Pero ito, pang ano talaga ito? Pang ingay yun. Sa firing range, yun, ganun din. Di ba merong ano, ganun, pang ano. Ito earplug lang siya. Mas okay to kasi ano lang, maliit lang siya eh. Kung nasa library ka tapos naka-earmuffs ka pa. Diba? Titingnan ka ng mga tao na ano nangyayari doon. Para ka nasa firing range. Yan okay yan kasi pwede mo siyang ano eh. Suot-suotin lang. Iba, nakikinig ng music habang nagbabasa. Kaya ano, iba-ibang paraan eh para mabawasan yung ingay. Waidan liuin biddaw iwal inara alkawiya la siyama alal kitab. So kung nakapili ka na ng lugar, so dapat yung lugar na yun maliwanag. Lalong-lalo na nga kung nagbabasa ka nga ng aklat. Yung liwanag, nakatutok doon sa libro, hindi sa mata mo. Kumbaga, nakatutok sa libro. Yung maliliwanagan, yung aklat, hindi yung mata mo, yung mukha mo. Kaya may mga ano, 'di ba? May mga desk lamp, parang ganito. Yan, nakatapat yan doon sa trabaho mo o doon sa ginagawa mo, sa binabasa mo, hindi sa mukha mo. Kaya ngayon din nauso din sa mga monitor. Yung mga monitor, meron silang nilalagay na ilaw sa ibabaw para maliwanagan yung monitor pero hindi yung ano, hindi mata ng tao kasi nakaka-stress sa mata yung kumbaga yung ano, yung madilim yung binabasa mo. Kung sa libro, magkaiba kasi yung pagbabasa sa libro sa pagbabasa sa cellphone o sa monitor. Magkaiba eh. Yung libro, okay lang na yung naiilawan yung libro lang. Kasi wala naman siyang ilaw na nanggagaling mismo sa kanya. Pero kapag nagbabasa ka mula sa electronic na gamit, bawa cellphone o kaya monitor, baligtad naman. Mas maganda mailawan mo yung paligid mo. Tawag doon ambient lighting. Kung gaano kaliwanag yung tinititigan mong monitor, galing din kaliwanag yung likod niya. Kasi masakit din sa mata yun eh. Pag yung monitor lang yung maliwanag, tapos yung paligid madilim. Kasi yung mata mo, nag-a-adjust palagi. Kasi ang mata naman natin hindi lang nakatutok sa isang lugar yan eh. So dito maliwanag. Pagtingin mo dito, didilim. Kapag maliwanag, di ba nakasara yung mata natin? Yung pupil. Tapos pagka madilim, bubuka yun. Kung gano'n yun, may strain ka talaga. Kaya nakapagod sa mata magmaneho sa gabi. Kasi may lugar na maliwanag. Tapos may lugar na madilim. Yung mata natin, gano'n sa gabi. Kaya masakit sa mata yung pagmamaneho sa gabi. So gano'n din. Pero ito yung ganito nga, yung ginagamit nating isa, itong Kindle. Ano ito eh? Meron siyang option na patayin mo yung liwanag. Tapos yung texture niya, parang ano lang din siya eh, parang papel. Hindi siya katulad ng... Ayan, ito nakapatay ngayon yung liwanag niya eh. Yung gusto mong paliwanagan, pwede naman. Maliwanag din naman siya kapag merong may ilaw. Pero madalas pinapatay ko eh para tipid sa battery, mababasa naman eh. Kasi yung texture niya parang libro din eh. Yung kailangan mo siyang ilawan para makita mo. So ganun din, kung ganito yung binabasa mo, pwede mo nang ilawan na lang siya. Inshallah. Importante yung ilaw sa pagbabasa. Litartahal ain at naal-kira. Para daw komportable yung mata, inshallah, habang nagbabasa. Watakuno aktharu tarkizan. At baka pag-focus ka, inshallah, sa pagbabasa sa iyong libro kapag nagbasa ka ng maliwanag o may ilaw. Nakasira nga ng mata yun actually, basa ka ng basa sa madilim, hindi maganda. So, dapat may may sapat na liwanag, inshallah. Kasi nga kung wala kang lugar
na tahimik. Mamili ka na lang ng oras sa tahimik kung kailan ka pwedeng magbasa. Ito na nga yung oras din. So, unang nabanggit dito ngayon, liwanag. Yung lugar pala. Yung lugar, tapos yung liwanag. Ngayon naman yung oras. Amal waktu fa innahu yaktalifu bi ikhtilafi al-ashkhas. Ang oras mo naman ng pagbabasa ay nagkakaiba-iba, syempre depende sa tao. Walakin al-kul muttafaqun ala sururatin an takuna al-qira'ati fi waqti nashatil jisim wa tawaqqud ad-dihn. Iba-iba raw depende sa tao. Pero ang lahat daw ng tao na nagbabasa ay nagkakaisa ng pinakamainam na oras ng pagbabasa, yung oras na pinakamasigla ang iyong katawan at pinakamasigla ang iyong isip. Kaya ngayon iba yung mga nagbabasa din, yung mga nagbabasa bago matulog, ginagawa nilang pampatulog yung pagbabasa. Pero yung iba naman, pagkagising, kasi masigla ka pagka bagong gising ka pagkagising. Kasi ito, pag nagising ito, hindi rin masigla Pagod, paggising pagod pa rin. La fi awqatin nom aw saraha o qabla ba'da tanawul at-ta'am. So pinakamainam nga kung kailan ka pinakamasigla. Pagkagising o kaya yung sa kalagitnaan ng araw. At hindi ka karamihan sa mga tao hindi nagbabasa. Raha pala ito. La fi awqatin nom aw raha. Hindi raw sila nagbabasa sa oras ng pagtulog o oras ng pagpapahinga. Yung tinutukoy dito, yung oras na supposedly natutulog ka, tapos nagbabasa ka pa doon, wala kang matututunan. Kaya nga yung sa mga nag-aaral, di ba? Tawag nila cramming. Hindi naman sila nag-aaral magbabasa lang sila bago mag-exam. Wala kang makukuha doon. Wala kang matututunan doon, wala kang mapapala doon halos. Wala kang mapapala. Nalala ko yung kwento yung Kaya nga dapat iniunti-unti mo lang yung mga bagay-bagay. Meron daw taong sakim. Nabalitaan niya, nagbebenta raw ng lupa yung mga katutubo. Doon daw sa lupa na yung mga katutubo. Sabi nila, sige, bibenta namin sa yung lupa na kaya mong lakarin. Paroot pa rito. Yung distansya noon ng paglalakad mo paroot pa rito, makukuha mo yun sa halagang ganito lang. Yung sakim, lakad siya ng lakad. Supposedly, kung matalino kang tao, pag naglakad ka, naglakad ka umaga, tapos dapat hapon nakabalik ka na, di ba? Dapat tanghali, tumigil ka sa paglalakad, tapos bumalik ka na. Kung matalino ka. Yung ginawa niya, iniisip niya, lalakad ng malayo. Tapos, pagkapabalik, tatakbo na ako para makabalik pa siya. So, yung ginawa, lumakad siya. Tapos, isang oras na lang, lulubog na yung araw. Saka lang siya bumalik, patakbo siya pabalik. Patakbo siyang bumalik. Kwento to ng mga yung mga Indian, mga American Indian. Nagmamadali siya tumakbo. Kasi sayang, kapag kasi hindi siya nakauwi agad bago lumubog yung araw, yung binayad niya, mapoporfit. O di sayang yung pera niya. Sakim siya Yung ang gusto niya ng malaking lupa, gusto niya na yun paano pang mapoporfit yung pera niya mas ayaw niya yun. Takbo siya. So kakapilit niyang tumakbo ng mabilis para makabalik. Pagdating niya doon, patay na siya. Namatay siya, sobrang pagod. Wala na siyang Sabi nila nung matanda, kung tutuusin talaga, sapat na para sa tao bilang lupa niya, yung lilibingan niya. Yun lang yung kailangan mong lupa. Hindi mo kailangan lang lupain na pagkalayo-layo. Kaya kung matalino ka nga, ganun dapat ginawa mo. Pajar, naglakad ka na o tumakbo. O tanghali, tumigil ka na. Laki lupa na yun Kasi kung sabihin natin ang lalakarin ng tao 4 kilometers per hour. Sabihin natin 5 oras yun sa pagitan ng umaga at tanghali.
O di meron ka ng 20 kilometers na lupa. O lakad ka na naman pabalik. Ano ka pa, mag-allowance ka pa kasi pagod ka na pagpabalik. Bawas mabagal na yung lakad mo. Wala sakim yung tao. Yung mga nagka-cram ganun, pipilit nila maghabol. Walang saysay. Walang saysay. So kapag oras ng pahinga, magpahinga ka, huwag ka na nagbabasa pa. Huwag ka na nagbabasa pa. O kaya, bago kumain o pagkatapos kumain, hindi rin yun magandang oras ng pagbabasa. Bago kumain, kasi gutom ka nun eh. Gutom ka, di ba? Tapos pagkatapos kumain, tinatamad ka pa nun. Kaya maganda daw pagkatapos kumain, magano ka pa magpahinga ka lang o kaya maglakad-lakad ka pa nga, yun ang maganda. فإن ذلك يؤثر على القراءة لأن الجسم والذهن غير مستعدين لها. So itong mga oras na ito ay mayroong epekto sa katawan. Dahil lang katawan at isip. Dahil ang mga ito ay hindi nakahanda para sa pagbabasa sa mga oras o panahon na ito. وعندما يبدأ في أي كتاب علمي yajibu alayhi an yakra'a muqaddimatahu. Ito pa isang payo na hindi ginagawa ng karamihan sa mga tao. Kapag nagsimula na raw siya sa pagbabasa, kailangan niyang basahin ang introduction. Ngayon, sino sa atin ang nagbabasa ng introduction? Wala. Kahit ako sa totoo lang, bihirang-bihira yung libro na binabasa ko yung introduction eh. Di ba? Bihirang-bihira. Kahit nga ito ito nga, sabi ko sa inyo, magandang libro ito Pero hindi ko binasa yung introduction nito. Tingnan ko ano ba nilalaman nitong introduction. Kasi iniisip ko pa lagi kasi pag introduction, wala lang, papakilala mo lang yung libro. Ano ngayon? Inisip ko yung inisip ko, yung nilalaman ng introduction, mababanggit din naman sa libro pero yun nga, mahalaga nga siguro talaga kasi nga yung libro, yung introduction, binabanggit dun yung kumbaga yung layunin ng libro, layunin ng author, bakit niya inakda yun, ito ganyan. May isang libro lang ako na binasa yung introduction Yun. Yan lang ako isang libro na binasa ko yung introduction kasi karamihan hindi ko na talaga binasa. Ito binasa ko talaga introduction nito. Ito. Yung author nito si si Carlos Quirino. Yan. Ito na yung inanay tindi talaga ng anay. Si Erap pa yung may dito yung may introduction Yan Presidente si Erap dito. Mayor si Erap nito nung ng Maynila. Maganda ito libro na ito Ito si si Raha Sulaiman. Yung inaapakan niya na yan na mga halaman, ito yung nilad, tapos ito naman yung Quiapo. Yung Quiapo, sa kanya pinangalan yung Quiapo. Tapos yung nilad o yung nila, sa kanya naman pinangalan yung yung Maynila. Yun, nabasa ko yung introduction nun, pero ito hindi ko nabasa introduction nito Dapat daw binabasa yung introduction. Tapos lalo na yan yung ibang libro, bukod doon sa author, merong iba pang nagsusulat ng introduction para sa kanila. Halimbawa sa Saudi Arabia, yung mga libro na pinapublish doon, may introduction pa yung mga malalaking ulama, yung Mufti, si Sheikh Al-Fawzan, at yung iba pa. May sinusulat din sila para doon sa libro. Fa'inal ba'da, qad yaliju ilal kitabi mubasharatan, tarikan al-muqaddimata wat tamhid awil madkhal. Sabi niya, nang marami daw o ilan nga sa mga nagbabasa, nilalaktawan talaga nila yung introduction. At dumidiretso na sila sa pagbabasa. Hindi na nila binabasa introduction o yung panimula. Wahadihi bimuthabati bawabatil kitab. Fala budda minha lita'arrufi alal manhijil muallif fi kitabihi wa mustalahatihi wa rumuzihi. So ito nga yung kahalagahan ng pagbabasa ng introduction.
Kasi ito na nga yung panimula ng aklat. Kumbaga ito na yung pinto ng aklat. Di ka makakapasok sa bahay kung di ka daraan sa pinto. Dadaan ka sa bintana, sa Poso Negro. Sa ano ka talaga dadaan, sa pinto ng libro, kumbaga. Kasi dito, makikita mo yung kaparaanan ng author sa kanyang pagsusulat. Oo nga, kasi minsan nga nababasa ko yung, lalo na nga pagkalibro talaga ng Islamic na libro. Yun, binabasa ko yung yung introduction. Kasi binabanggit nila doon yung yung mga pinagkunan nila, ano yung nag-inspire sa kanila na isulat yung libro at iba pa. Tapos yung kanyang mga ginamit na mga terminolohiya, pinapaliwanag niya doon sa introduction. Sino yung mga tumulong sa kanya na mabuo yung libro, yun, nababanggit niyo ng ibang mga author. Wabadal muqaddimah, layabda fi qiraati mawdu'atil kitab. Bita'anunin wa ta'ammulin wa fahmin wa isti'abin. Kasi nga yung mga introduction, kumbaga parang sinasummarize din doon yung libro, nababasa yung ilang mahalagang mga punto ng libro. Wal yatawaqqaf inda kulli maqta'in liyastaidahu fi dakiratihi. Wal yatawaqqaf inda kulli maqta'in liyastaidahu fi dakiratihi. Ganun din, nababanggit dito ngayon ilang mga bagay na mas makatulong pa sa'yo na maunawaan o maalala pa yung mga nilalaman ng libro. Wa in ashkala alayhi shay'un falyuhawilu fahmahu bikiraati ma ba'dahu. At kung meron man siyang hindi naintindihan doon sa introduction, maintindihan niya na yung kapag binasa niya na yung kabuuan ng libro, inshallah. Wa illa falyas'al ahlal ilmi anhu liyakuna mustawiban li kullil kitab. Pero ganun pa rin, ito yung mahalaga nga. Kung hindi mo pa rin, kung meron ka mang parte ng libro na hindi mo naintindihan, magtanong ka na sa mas maalam, inshallah. So ito yung kung bakit nga napakahalaga ng meron kang ugnayan sa buhay na maalam na pwede mong tanungin, inshallah. Lalo ngayon online, pwede mo nang tanungin kahit sino na pwede mo makontak, inshallah. Pero na lang talaga sa minsan busy talaga yung mga sheikh. Si Dr. Muhammad Data, PPM mo, hindi talaga magre-reply yun, bihirang-bihira kasi mag-PPM ka ngayon, kasabay mo mag-PPM sa kanya 20. Wala na, natabunan na yung PM mo. Magtanong ka sa iba, inshallah. Kasi marami naman maalam na hindi masyadong sikat . Maraming maalam na hindi masyadong kilala. Doon ka magtanong kasi most probably makaka-reply yun sa tanong mo, inshallah. So, ito yung paano simulan ang pagbabasa, inshallah. Tutuloy pa natin to next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.